Sobra na ang paghihirap ng kanyang kababayan sa Pampanga, yan ang umano'y gustong wakasan ni Gubernatorial Aspirant Engineer Danilo Bailon kaya't ito'y tumakbong muli sa ikalawang pagkakatao. Sinabi ni Bailon na una sa mga nagpapahirap sa kanyang mga kababayan ay ang talamak na ilegal na droga at gambling sa lugar maging ang mga legal na sugal na dapat bigyang limitasyon. Dagdag niya, marami kasi sa mga kababayan nito ang kanyang naikutan ang walang savings ngunit marami ang pinagkakautangan. Kung sa atin, kung sa inyo, mahirap na talagang alisin yan. Yung mga maling kinagis na katulad ng sugal, lalo na kung may nagpapasugal, lalo na kung merong mga taong diyang kumikita, ang hirap alisin. Pero sino makakapag-alis? Ang leader. Yan ang dahilan kung bakit ako tumatakbo. Maging mabuting halimbawa at ipasunod yung batas. Yan sugal na yan, lalo na yung illegal gambling, mawala yan. Pero kahit na yung legal na gambling, kailangan malimitahan. Kasi yun talaga kinasisira. Tingnan mo sa Nabanggit din ni Bailon na noong panahon niya bilang alkalde ng Candaba, Pampanga, ay naipatigil nito ang sugal at ilegal na droga sa ilalim ng kanyang pamumuno at ito raw ang ninanais niya na mangyari rin sa buong lalawigan ng Pampanga. Suportado naman ni Vice Gubernatorial Aspirant Eddie Ed Panlilio na dati rin na naging gobernador ng Pampanga ang adhikain ni Bailon na matigil ang mga ilegal na transaksyon sa lalawigan. Dapat sugpuin yan at napakatindi ng tayo ni Engineer Bailon dyan na alisin yan. No? In the first place, paano nakapasok dito yan? Naniniwala rin si Panlilio na magiging malaki ang pag-asa na masungkit ni Bailon ang pwesto sa pagka-gobernador dahil na rin sa ipinakita nitong pagtulong at pagnanais na baguhin ang ilang di umano'y maling pamamalakad sa Pampanga. Personally vouch, tinitindigan ko po na si Engineer Bailon ay matinong tao, matinong Kristiyano, matinong politiko kasi naging politiko na siya. At gawin lang niya, ipagpapatuloy lang niya yung kanyang gawain at sana mas makapaggawa siya ng paraan na makipagtulungan sa mga taong gusto rin ng tamang pagbabago sa probinsya. Sa kabilang banda, ninanais din ni Bailon na tutukan ang solusyon sa pagbaha sa lalawigan. Saan ang solusyon na kanyang nakikita upang maiwasan ito ay ang pagkakaroon ng dredging. Sa dati, pero kung hindi natin hukayin, walang iniwan yan. Iba, hinukay natin ngayon. Pagka susunod na taon na magkakagano na naman. Sabi, wala namang bayad yung dredging. Yung pa namang, yung mga dredging company na yun, yung pa magbabayad, hayaan mo silang hukay na hukay. So yung po ang magiging sagot para hindi po tayo mag-isa. Ang isa lang doon, siyempre, pagka bumaha, ano yan panahon yan Tandaan nyo, ito sasabihin ko sa inyo. Ang isang leader na matuwid, tutulungan ng Diyos. Lubos din anya ang kanyang pasasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang kababayan para sa kanyang kandidatura. Samantala sa ilalim naman ng partido ni Bailon, tatakbo naman bilang board member si Joel Cruz na plano na isulong ang transparency sa annual budget ng Kapitolyo. Ting paalam sa mga tao sa Pampanga, magkano ba yung annual budget ng Kapitolyo? Na itong annual budget na to ay dapat maramdaman ng mga tao. At lalo na ngayon ay kasama ako ni soon-to-be Governor Danilo Bailon. Gusto nating magbigay ng inspirasyon. Gusto nating magkaroon ng pagbabago. Tunay na pagbabago sa larangan ng politika na mayroong malaking epekto sa socio-economic life ng mga tao. Noong nakaraan ay nakapaghain na ng kanyang COC si Bailon sa COMELEC sa Pampanga, kung saan pangako nito sa mga kabalen na bibigyan niya ng bagong pag-asa ang Pampanga. Para sa URTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa